Malapit na namang magpasukan kaya ang mga nanay siguradong mararush na naman. Ngayon po, gagawa tayo ng isang recipe kung saan pwede nyo po itong i-store sa inyong freezer. Tatagal po ito ng ilang buwan at anytime nyo kailanganin or baunin ng inyong mga kids, mas madali nyo na po itong maihahain. At sa mga negosyante naman po dyan, maganda rin po itong gawing extra income. Sa isang mixing bowl, pagsama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito po gagamit ako ng ground chicken. Ang buong listahan po ng ating mga sangkap ay makikita nyo po sa bandang dulo ng ating video at nakasulat din po sa ating description box. Sa ating pampalasa, napakasimple lang po ng ating gagamitin, asin at paminta lang. Then, maglalagay po tayo rito ng kakaunti lang po na cornstarch at i-mix po natin itong mabuti. Hanggang saan na po kaya nakakaabot itong ating mga recipe? Please comment down below nang mapasalamatan ko naman po kayo sa ating susunod na video. Isang balot ng ham, hiniwa ko lang po ng maliliit. Isasama rin po natin dito sa ating mixture. Dito po, pwede kayong maghalo ng gulay, pwede po kayong maggadgad ng carrots or ng dahon ng sibuyas, pwede rin po yung celery, nakadepende na po ito sa inyong preference. Para ito po ay portion, gumamit lang po ako ng 1/8 cup. Kung timbangan naman po yung inyong gagamitin, 30 grams naman po. Dito po sa ating recipe, pwede pong maggadgad kayo ng keso, then ihalo na po sa ating pinaka-mixture. Pero ako po ang gagawin ko, nag-slice po ako ng mga pa-cubes na keso at ipapalaman ko po ito sa ating chicken. Then sa pagbuo po nito, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Sa ating 1 kilong giniling na manok, nakagawa po tayo rito ng 41 pieces na medyo malalaki. Then kung hindi nyo naman po i-consume agad, much better pong ilagay muna ito sa inyong freezer ng at least 1 oras. Para po mas madali itong makoat ng ating harina, itlog at breadcrumbs. Dito po, pwede nyo na po itong gawing family bonding dahil siguradong matutuwa ang inyong mga kids kapag pinatulong nyo sila dito at kayang-kaya naman po nila itong gawin. Sa pag-i-store naman po nito sa ating freezer, pwede po natin itong ilagay sa mga microwavable tubs. Sa tig 500 ml po, kakasya po ang 8 piraso. Then sa mga negosyante po dyan, pwede nyo po itong ibenta ng ready to fry na. Tatagal po ito ng hanggang 3 buwan basta maayos lang po nakalagay sa inyong freezer. Mas pasarapin pa po natin yung ating chicken sa paggawa po natin ng ating cheese sauce. Napakasimple lang naman po ng proseso nito. Mag-melt lang po tayo ng butter or margarine sa ating kawali. Then maglagay po tayo ng kaunting harina. Lutuin lang natin mabuti yung harina. I-mix po natin itong mabuti sa ating butter or margarine. Saka po tayo maglalagay rito ng evaporated milk. Pwede rin pong gumamit ng fresh milk. Kapag pakulo na po ito, maglalagay po tayo rito ng grated cheese. Again, kahit anong keso po yung inyong gamitin, basta mas maganda lang po yung mas madali pong matunaw. I-mix lang pong mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung keso at para magbigay po ng umami na lasa dito po sa ating sauce, maglalagay po tayo ng kaunting liquid seasoning. Ito rin pong ating sauce para rin po tumagal. Kapag malamig na po ng husto, ilagay nyo po sa maliliit na container, saka nyo po ilagay sa inyong chiller. Para po kapag magluluto na kayo ng inyong chicken, ilalabas nyo na lang din po ito at pwede rin pong i-reheat. Optional lang po ito dahil available naman sa akin, pwede rin po tayo rito maglagay ng parsley. Ngayon po ay ready to use na itong ating napakasarap na cheese sauce. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating chicken cordon balls. Na bukod sa napakadali at nakaka-enjoy pong gawin, simple lang po yung mga sangkap at napakasarap. Bata man po ang matanda, siguradong magugustuhan ito, kaya naman po papatok itong pangnegosyo. Yung lasa po nito, balansing-balansi po talaga, mas pinalinamnam pa po ito ng ating cheese sauce.
Hoping po ako na masubukan nyo po talaga itong ating recipe nang mapatunayan ko po sa inyo kung gaano po ito kasarap. Crispy yung pinakalabas, juicy at napakalinamnam naman po nung pinakaloob.